Magsisimula ang ating kwento sa ilalim ng napakagandang kalangitan. Makikita ang isang monghe na nagsasabi sa isang tao, kung gusto ba niyang malaman ang tungkol kay Wei Lianhou. Siya si Master Musa ng buhay na Buddha. At makikita ang isang babaeng scholar at hinihiling sa monghe na ipaliwanag ang tungkol kay Wei Lianhou. Dahil siya ay nag-iipon ng mga materyales para idokumento ang kanyang kasaysayan. Sa isang pilit na nakaka-relax na mukha, ipinaliwanag ng monghe na si Wei Lianhou ay kilala bilang ang Radiant Martial Sovereign, ay isang napakabait at matuwid na tao. Tiyak na ipinadala siya ng Buddha sa atin. Sa tuwa, nagsimulang mag-record ang scholar. Lahat ng bagay at sinasabi na ito ay tulad ng kanyang naisip. Tinanong niya ang monghe kung ano ang nagustuhan ni Lianhou sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Makikita na ang monghe ay malinaw na hindi komportable. Pagkatapos ay hindi mapanatili ng monghe ang kanyang composure at nagmumura, sinasabi niya na hindi niya kayang gawin ito. Kaya biglang nagulat ang scholar dahil biglang napamura ang monghe, pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Hubei Paeng clan. Makikita na binitbit siya ng isang elder at itinapon palabas, at bumagsak ang kanyang katawan sa lupa. Kaya galit na galit ang Supreme Elder ng Hubei Paeng clan, na si Paeng Dogyek. Galit na galit siya sa narinig niya kung bakit ang dami niyang tanong tungkol kay Lianhou. Kaya sinabi niya sa scholar kung bakit ang isang kahabag-habag, at basurang tao na tulad niya ay nagpunta sa kanila. Pagkatapos ay hiniling ng elder sa mga bantay na magdala ng isang buong bag ng asin at ikalat dito. Kaya biglang nagulat at natakot ang scholar nang makita ang itinapon sa kanya ng elder, si Lianhou, ang Radiant Martial Sovereign. Isa siyang maalamat na figure na natapos ang panahon ng kaguluhan, isang tunay na ginoo, isang mahusay na tao, at isang kilalang mandirigma na madalas binabanggit sa buong mundo. Ang ilan ay tumatawag sa kanya na pinakadakila sa lahat ng panahon, ang iba ay ang pinakadakilang magalang mandirigma. At makikita ang scholar na papunta sa isang lugar gamit ang isang qigong technique. Iniisip niya kung bakit lahat. Iniiwasan ang magsalita ang tungkol kay Lianhou. Sa isip niya bilang isang mananalaysay, siya ay may tungkuling idokumento kahit ang nakatagong panig ng kasaysayan, at ngayon ay maaari niyang malaman sa wakas ang dahilan. At makikita ang isang matandang pulubi, na humahagalpak ng tawa nang marinig ang scholar na itinaboy palayo ng Shaolin at ang angkan ng Hubei Paeng clan. At siya ay kilala bilang ang Divine Mad Dog mula sa Beggar Sect. Kinumpirma ito ng scholar at sinabing medyo marami ang mga tugon ng lahat ganoon din saan man siya magpunta. Sa sandaling dinadala niya ang pangalang Wei Lianhou. Kaya biglang napatawa ang matandang pulubi. Sa isang masayang ngiti sinabi niya na malamang na magre-react sila. Pagkarinig nun, ang scholar ay biglang nagulat. Pagkatapos ay bumalik tayo sa nakaraan kung saan 100 taon na ang nakalilipas sa angkan ng Guangdong Sui clan. Ang ganap na pinakamasamang uri ng tao. Makikita si Lianhou na nakahiga sa kanyang kama, siya ay 12 taong gulang. Binubulong niya sa kanyang sarili na gusto niyang maging pinakamalakas. Mula sa pananaw ng matandang pulubi, may isang batang lalaki na pinangarap na maging pinakadakila sa ilalim ng langit. Ipinanganak sa isang martial clan, siya ay pinalaki sa pag-aaral ng kabayanihan ng mga mandirigma. Dahil sa alam na niya ang pinakamabilis na daan patungo sa tuktok, at ang landas na iyon ay walang humpay na pagsisikap. Para sa isang batang lalaki na may ganoong kalooban, mayroong isang maliit na issue. Iyon ay huli na para magsimula ngayon. Makikita si Lianhou na tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Pagkatapos ay bigla siyang bumangon at tila malalim ang iniisip. Ngunit napagdesisyonan niya na bumalik sa kanyang pagtulog. At sinasabi niya na nakakahiya. Dahil dapat ngayon ang araw na inilatag niya ang kanyang pundasyon upang maging pinakamahusay. Ngunit nagpasya siyang matutulog siya ng mahimbing ngayong gabi at magsasanay bukas. At may isang paa ang dahan-daang naglalakad patungo kay Lianhou. At siya ay tahimik na pinagmamasdan nito. At sinabihan niya si Lianhou na bumangon habang tumutulo ang laway sa kanyang bibig, nang makitang walang reaksyon si Lianhou. Siya ay sumigaw ng malakas at inulit ang kanyang sinabi kanina na bumangon. Pagkatapos si Lianhou ay bumangon mula sa kanyang mahimbing na pagkakatulog at mukhang siya ay inaantok pa sa mga oras na ito. At ang matandang lalaking ito ay ang patriarka ng Guangdong Wei clan, matuwid na magiting na swordsman, at siya si Wei Jiandong.
Tinanong ng patriarka si Yenho kung alam ba niya kung anong oras na. Kaya sumagot si Yenho at sinasabi niya sa patriarka na nakita niya ang araw. At sinabi ng kanyang ama, kaya ba nakahiga ka pa rin sa iyong kama? At dagdag pa na sinabi ni Yenho, dahil ang araw ay palubog na. At tinatanong si Yenho ng patriarka, kung alam ba niya kung gaano na siya katagal na nakakulong sa kanyang silid. Si Yenho na mukhang inaantok pa ay sinabi niyang ito ay 2 o marahil ay 3, ngunit sa palagay niya ay 2 talaga. Kaya biglang sinigawan si Yenho ng patriarka at sinabi niya na 4 na araw na siyang nakahiga sa kanyang kama. At tinawag siya nitong walang kwentang bata. At dagdag pa na sinabi ng patriarka na hindi ba masakit ang kanyang likod sa ganoong katagal na pagkakahiga, kahit na isang oso ay mahihirapan sa pawis pagkatapos ng 3 araw. Kaya biglang napatawa si Yenho at nakangiti niyang sinabi na bumabangon siya paminsan-minsan, kaya wala siyang dapat ikabahala sa kanya. Nang marinig iyon, nagalit ang ama ni Yenho at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, kaya biglang nagulat si Yenho. Kaya sinabi niya sa kanyang ama na sa katunayan ay sinusubukan niyang magsanay, ngunit sa oras na ididilat niya na ang kanyang mga mata ay palubog na ang araw, at kapag lumubog ang araw ay kailangang matulog. Sa ganoong paraan, maaari kang gumising ng maaga sa susunod na araw para sa pagsasanay. At biglang nagalit ang kanyang ama sa kanya, kaya binuhat nito ang kama ni Yenho, na naging dahilan ng kanyang pagkakahulog sa sahig at sinabi ng kanyang ama na aayusin niya na ang bulok niyang pag-ugali sa ngayon. Sa mga oras na ito sa sambahayan ng Guangdangsui, umaalangaw sa labas ang boses ng kanyang ama, at sinasabi niya kay Yenho na itutuwid niya siya ng tuluyan, habang palubog na ang araw. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa opisina ng Guangdangsui clan, kung saan makikita ang patriarka na napapahawak sa kanyang ulo at nababalisa, dahil sa kanyang anak na sobrang tamad. Kaya tinatanong siya ni Jobang ang administrator ng Guangdangsui clan. Kung tungkol na naman ba ito sa pangalawang young master. Kaya sinabi ng patriarka kung kanino pa nga ba siya mag-aalala. At sumagot ang administrator at sinabi niya sa patriarka na huwag siyang mag-alala, dahil ang kanilang pangalawang young master ay malapit ng mag-mature. Kaya habang ang patriarka ay nakahawak sa kanyang mukha, malungkot niyang sinabi sa administrator na kasalanan niya ang lahat ng ito. Dahil umalis siya upang maglakbay, noong magdadalawang taon na si Wei Yenho. Naiwan si Yenho, at ang kanyang nakakatandang kapatid na lalaki na si Wei Sanho, at ang kanilang bunsong kapatid na si Wei Suryon na nasa sinapupunan pa ng kanilang ina, na si Han Sang-a, ang matriarka ng Guangdangsui clan. Sa oras na iyon, naisip niya na ang paglalakbay ay tatagal lamang ng 2 taon. Ngunit nasangkot siya sa iba't ibang mga insidente. At hanggang sa makalipas ang 8 taon ay nakabalik siya, at nakuha niya ang karangalan at titulo ng matuwid na magiting na swordsman noong panahong iyon. Ngunit, masyadong malaki ang nawala sa kanya. Dahil pag-uwi niya, ang dati niyang maamo na asawa ay naging mas mabangis kaysa sa isang tigre. At ang kanyang pinakamamahal na anak, na inakala niyang hindi magiging problema ay lamaking sobrang tamad. Kaya napapabuntong hininga na lang ang patriarka, dahil sa mga nangyari. Sinabi ng administrator sa patriarka na huwag na siyang mag-alala, dahil meron pang paraan. Kaya mabilis na nagtanong ang patriarka sa administrator kung anong paraan naman iyon. Sinabi ng administrator sa patriarka kung nakalimutan niya na babalik na siya sa lalong madaling panahon. Ang patriarka ay naguguluhan, hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ng kanilang administrator. Ngunit di nagtagal ay napagtanto ng patriarka kung sino siya, kaya napangiti sa tuwa ang patriarka ng maalala. Sinabi ng administrator pagkatapos ng 3 taon, babalik siya mula sa akademya. Ang patriarch ay nagbigay ng isang nakakalokong ngiti, habang iniisip ang kanyang tamad na anak. At mayroong isang tao na kinakatakutan si Wei Yenho. Pagkatapos makikita na may biglang dumating na isang lalaki sa kanyang likuran. Kaya biglang napaisip si Yenho, bakit parang tila bigla siyang nakaramdam ng panlalamig. Kaya napalingon si Yenho sa kanyang likod. At nakita niya ang kanyang nakakatandang kapatid, ang panganay na anak ng patriarka ng Guangdangsui clan. Siya si Wei Sanho. Kaya nanginginig na tinawag ni Yenho ang kanyang nakakatandang kapatid. At tinanong ni Sanho si Yenho kung gaano na siya katagal natutulog. Pagkatapos tinanong ni Yenho si Sanho kung kailan pa siya dumating.
Kaya sinabi ni Sanho sa kanya na siya ang unang nagtatanong. Kaya biglang napakamot si Yeonho sa kanyang ulo, habang kinakabahan at hindi alam ang kanyang sasabihin. Kaya tinitigan siya ni Sanho ng may seryosong ekspresyon. Kaya malakas niyang isinigaw sa kanyang kapatid na mali ang kanyang iniisip, siya ay nagsasanay kaninang umaga. At siya ay nagsasanay ng matindi at umidlip lang siya saglit dahil napagod siya. At yan ang totoo, ngunit sa kanyang isipan siya ay napapamura at tinatanong ang sarili kung kailan pa siya dumating. Kaya tinanong siya ni Sanho, kung totoo ba talagang nagsasanay siya. At walang pagdadalawang isip na sinabi ni Yeonho sa kanyang kuya ng oo. Kaya para malaman kung totoo nga bang nagsasanay si Yeonho, hiniling sa kanya ng kanyang kapatid, na gamit ang kanyang natutunan na teknik kailangan niyang hatiin ang kandila sa dalawa. Gusto ni Sanho na makita kung gaano kalaki ang pag-improve ni Yeonho sa nakalipas na 3 taon. Hawak ang isang espada, nag-aatubiling pumwesto si Yeonho. Tinanong ni Sanho si Yeonho kung ano ang ginagawa niya, at hinihiling sa kanya na magpatuloy. Nagsimulang magdahilan si Yeonho. Sinabi niyang nasa loob sila at maaaring mapanganib ito. Kaya sumigaw si Sanho at sinabi niya na siya ang mananagot at hiniling kay Yeonho na ipakita sa kanya kung ano ang mayroon siya. Kaya wala nang magawa si Yeonho kundi pagbigyan ang kanyang kapatid sa kahilingan nito sa kanya. At nagsimula nang maghanda si Yeonho. At habang siya ay dahan-dahang naglalakad pasulong, iniindayog niya ang kanyang espada. At itinutok ito sa kanyang target, upang simulan ang kanyang pag-atake. Gamit ang kanyang mga paa, siya ay sumugod ng napakabilis patungo sa kanyang target. Naikinamangha ng kanyang kapatid na tahimik lang na nanonood sa gilid. Inatake niya ang kandila gamit ang isang sword technique, ang Soaring Dragon technique. Kaya agad siyang lumingon para tingnan ang ginawa niyang atake. Ngunit ang kandila ay buo peren na nakatayo sa harapan niya. Nang makita niya iyon siya ay biglang nabaliw. Dahil sa pagkabigo sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na lumipas na ang 3 taon. Ang 3 taon ay sapat na upang makabisado ang isang sword technique, at magpatuloy sa susunod na antas. Ngunit ikaw ay naging mas masahol pa sa 3 taon na nakaraan. Pagkatapos ay lumipat ang eksena, kung saan sama-samang kumakain ang buong pamilya. Sa isip ni Yeonho, sa tingin niya ay hindi siya matutunawan ng pagkain sa ngayon. Tinanong ng patriarka ang kanyang anak na si Sanho, kung kamusta ang buhay niya sa Martial Academy. Sinabi ni Sanho na ayos lang siya. At tinatanong ulit siya ng kanyang ama kung nakaranas ba ang kanyang anak ng anumang paghihirap sa loob ng akademya. At tugon naman ni Sanho sa kanyang ama na kung walang paghihirap, hindi ito pagsasanay. Naniniwala siya na mahalaga ang mga ito upang mapagtagumpayan ang kanyang sarili. Kaya sinabi ng patriarch kay Sanho na siya ay nagdusa ng husto sa kanyang pagkawala. Ngunit sinabi ni Sanho sa kanya, na ang kanyang ama ang mas lalong nahirapan, sa mahabang panahon na wala siya. At tinanong ulit ng patriarka ang kanyang anak kung mayroon pa bang iba pang issue. Kaya sinabi ni Sanho sa kanyang ama na meron isa. Kaya biglang nagtaka ang kanyang ina kaya tinanong siya nito kung ano iyon. Sinabi ni Sanho na ito ay tungkol sa kanyang kapatid na si Yeonho. Kaya biglang nagulat ang lahat sa sinabi ni Sanho. At dagdag niya pang sinabi na sa palagay niya ay kailangan nilang dalhin si Yeonho sa kanyang Martial Academy. Nang marinig iyon ni Yeonho para bang gumuho ang kanyang mundo sa pagkabigla. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang matandang pulubi at sinasabi niya sa iskolar na kahit si Master Musan at Paeng Dogek ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa pagbanggit sa pangalan ni Yeonho. At doon nagsimula ang dakilang kasaysayan. Noon, walang makakaisip na ang tamad na batang ito, balang araw ay yayanigan ang buong mundo. Tumingin si Yeonho pabalik ng may malungkot na ekspresyon, tila siya ay napilitan lang na sumama sa kanyang kapatid papunta sa kanilang Martial Academy. Makikita ang nakababatang kapatid ni Yeonho na umiiyak, nang makita niya na papaalis na ang kanyang nakakatandang kapatid, at hinihiling niya sa kanya na huwag nang umalis. Siya si Wi Suryon ang nakakabatang kapatid ni Yeonho. Habang ang kanyang ama ay sobrang saya at malakas niyang sinisigaw kay Yeonho na bumalik siya dito bilang isang lalaki. Habang ang kanyang ina ay pinapaalalahanan ang kanyang anak na ingatan ang kanyang sarili. Habang siya ay papaalis sinabi ni Yeonho sa kanyang nakababatang kapatid na huwag umiyak, dahil babalik siya dito.
Kaya agad na kinawayan siya ng kanyang kapatid, habang ang kanyang ina ay inutusan ang kanyang asawa na tumigil na sa kakatawa. Sinabi ng matandang pulubi na ang kanilang paglalakbay ay nasa maayos. Kaya habang abala si Sanho na nakatingin sa kanyang harapan, makikita si Lianho na nakadapa na sa kanyang kabayo, tila siya ay pagod na at inaantok. Kaya tinanong ni Lianho ang kanyang kapatid kung malapit na ba sila. Sinabi ni Sanho na may 10 araw pa ang natitira. Nang marinig ni Lianho na 10 araw pa ang natitira, si Lianho ay nagulat. Kaya sinabi ni Sanho sa kanyang kapatid na makakarating sila doon sa loob ng 5 araw kung marunong sumakay ng kabayo si Lianho. Mula doon, sinabi ni Lianho kay Sanho na hindi pa siya nakasakay sa kabayo kahit isa. Sinabi ni Sanho na hindi niya sinisisi si Lianho at sinasagot lang niya ang tanong ni Lianho. Hiniling ni Lianho kay Sanho na magpahinga at tinanong niya kung alam niya ba kung gaano katarik ang burol na ito. Pagod na pagod siya, at pakiramdam niya ay sesabog ang kanyang likod at puwitan. Nang makakita ng ilang tao na nakahiga sa ilalim ng patay na puno, itinuro ni Lianho ito at sinabi kay Sanho na tumingin doon, dahil meron ding nagpapahinga na mga tao. Nang makita iyon, nagulat si Sanho, nakaramdam siya ng kakaiba sa mga ito. Kaya kaagad bumaba si Sanho sa kanyang kabayo, at tinanong siya ni Lianho kung saan siya pupunta. Lumapit si Sanho sa harap ng mga nakahigang katawan. Habang sinusuri sila, tinanong ni Lianho si Sanho kung ano ang ginagawa niya. Sinabi ni Sanho kay Lianho na huli na sila, dahil ang lahat ng mga taong nakahiga doon ay patay na. Nang marinig iyon, nagulat si Lianho. Pagkatapos may ipinakita si Sanho kay Lianho, na sinasabing ito ay isang pamamaraan na tinatawag na flower indulging palm. Kaya tinatanong ni Lianho si Sanho kung ano naman ang flower indulging palm. Kaya ipinaliwanag ni Sanho kay Lianho na dati itong tinatawag na crimson flower palm. Ngunit dahil sa isang rapist na nagngangalang So Juak na naglibot sa paggawa ng masasamang gawa gamit ang pamamaraang ito, tinawag itong flower indulging palm. Biglang nagulat si Lianho nang marinig ang salitang rapist kaya sinabi niya kay Sanho na ang ibig niya bang sabihin ay narito lang siya sa paligid. Sinabi ni Sanho na pinuntahan ng rapist ang mga babaeng umakyat sa bundok. Kaya ang ibig sabihin ng mga katawan na ito ay tinambangan sila ni So Juak habang sinusubukang kumuha ng babae. Sa madaling salita, may babaeng nasa panganib sa isang lugar sa paligid. Kaya sinabihan niya si Lianho na manatili muna rito, at siya ay babalik kaagad. Kaya malakas na sumisigaw si Lianho kay Sanho na ang ibig niya bang sabihin ay mananatili siya dito kasama ang mga bangkay na ito. At malakas na tinatawag niya ang kanyang kapatid na huwag siyang iwan dito kasama ang mga bangkay na ito. Ngunit si Sanho ay napakalayo na ng narating. Kaya wala na siyang magawa at tanggapin na lang na mag-isa na lang siya dito. Makikita sa kanyang mukha ang pagkadismaya. Tumingin siya sa paligid. Tinitingnan niya ang mga kabayo at ang katawan ng mga bangkay na nasa kanyang gilid. Sinabi niya na mukhang mababaliw siya dito. Hanggang sa dumating ang gabi, si Lianho ay nagrereklamo sa kanyang kapatid. Tinawag niya itong sinungaling, sinabi niyang babalik siya kaagad, ngunit bakit siya natagalan? Dapat sinama niya na lang ako. Iniisip niya na baka may nangyari sa kanyang kapatid, ngunit walang paraan na mahuhuli siya ng ganito. Pagkatapos sa di kalayuan ay umungol ang mga mababangas na hayop na nagkalat sa paligid. Kaya naisip niya na dapat may gawin siya, baka maging hapunan lang siya ng tigre kung maglalaway lang siya dito. Ngunit biglang kumulog at kumidlat sa kanyang likuran, kaya bigla siyang napasigaw dahil sa takot. At nagsimula nang bumuhos ang ulan. Kaya napapatulala na lang si Lianho, habang hawak-hawak niya ang kanyang kabayo. Iniisip niya na siya talaga ay nababaliw na. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas at umalis mag-isa mula sa kanyang kinaroroonan. Si Lianho ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, habang iniisip niya kung paano siya napunta sa ganito. Buong lakas niyang tinutulak ang kanyang kabayo, habang may nakalagay na mga bangkay sa likod ng kanyang kabayo. At sinasabi niya na hindi niya sila kayang iwan, dahil baka maging pagkain lang sila ng tigre. At hindi niya naman sila maililibing dahil umuulan. Kaya naisip niya na kailangan niyang maghanap kaagad ng masisilungan. Ngunit biglang umungol ang kabayo at huminto ito. Kaya malakas na sinisigaw ni Lianho sa kanyang kabayo, kung hindi ba siya nakikinig sa kanya.
Kaya habang patuloy na pumapatak ang malakas na ulan, biglang kumidlat sa kanilang harapan. Kaya natakot ang kabayo sa di inaasahan ay biglang sumipa ang kabayo na tumama kay Yenho, na dahilan ng kanyang pagtilapon. At siya ay sumigaw ng malakas, dahil sa lakas ng pagkasipa sa kanya. At siya ay tumilapon at gamulong-gulong pababa. At siya ay bumagsak sa nagtutumpukan na mga dahon. At bigla siyang nahulog sa ilalim. At bumagsak siya sa lupa, habang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon, at napapahawak siya sa kanyang likod dahil sa lakas ng kanyang pagbagsak sa lupa, at siya ay nagrereklamo dahil sa ginawa sa kanya ng kanyang kabayo. Ngunit bigla siyang nagulat nang matagpuan ang kanyang sarili sa isang kuweba. At siya ay natutuwa dahil nakahanap siya ng masisilungan mula sa ulan. Pagkatapos ay biglang dumating ang kanyang mga kabayo sa kuweba, at kaagad niya itong itinali sa isang malaking bato. At sinabi niya na hindi niya sila kayang pabayaan na lang. Itinaas niya ang kanyang kamay at nakita niya ang kanyang marumi at basang damit. Naisip niya na anong gulo itong kanyang napasukan, kaya ito ang dahilan kung bakit mas gusto niyang manatili sa bahay. At naisipan niyang mag-iwan ng marka sa labas ng kuweba para mahanap siya ng kanyang kapatid. Kaya habang siya ay abalang tumitingin sa labas ng kuweba at umaasa na mahahanap siya kaagad ng kanyang kapatid. Ngunit bigla siyang nakaramdam ng antok. Kaya naisipan niyang siya ay matutulog na lang. Kaya habang siya ay nakahiga sa malamig na lupa, iniisip niya na sana ay walang nangyari sa kanyang kapatid. Sinabi niya na ang kanyang kapatid ay malakas, kaya walang paraan na siya ay mapapahamak. At sinisigurado niya na siya ay babalik at hahanapin siya. Pagkatapos ay bigla siyang nakatulog. Habang siya ay mahimbing na natutulog, hindi niya napansin na ang kanyang mga kabayo ay biglang natanggal ang mga tali. At biglang nagkaroon ng liwanag sa labas ng kuweba at biglang nawala ang kanyang mga kabayo. Pagkawala ng liwanag at bumalik sa isang madilim na kapaligiran at nababalot ng isang katahimikan, habang si Yenho ay mahimbing na natutulog. Biglang may asul na enerhiya ang lumapit sa kanya at binalot ng asul na enerhiya ang buong katawan ni Yenho. At siya ay dinala nito pa itaas, at lumipad kung saan. Ang asul na enerhiya ay nagsimulang dalhin ang natutulog na si Yenho sa isang lugar. At makikita si Yenho na pinasok sa kabilang bahagi ng kuweba. At makikita na biglang naglaho ang asul na enerhiya mula sa kuweba. At makikita si Yenho na biglang nagising mula sa mahimbing na pagkakatulog. Napansin niya na parang nag-iba ang kuweba. Kaya tinatanong niya ang kanyang sarili kung nasaan siya. Sa isip niya parang kagaya ito ng kuweba na kinaroroonan niya. Ngunit napansin niya ang iba't ibang istruktura, kaya iniisip niya kung nasa malalim ba siya ng kuweba, gamulong ba siya pailalim habang natutulog. At bigla siyang nakarinig ng isang boses na nagsasabing siya ang nakatadhanang tao. Kaya biglang napasigaw si Yenho dahil sa takot. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa dahil sa pagkabigla. Pagkatapos ay tumingin siya sa itaas at nakita niya ang isang asul na liwanag na nasa kanyang harapan. Na sinasabi sa kanya na maligayang pagdating sa nakatakdang lugar. Ang tagapagmana ng kanyang Radiant Sword. Kaya tinatanong ni Yenho kung ito bang kumikinang na bagay na nasa kanyang harapan, ang nagsasalita. Sinabi ng misteryosong boses, na oo, nalampasan niya na ang mga limitasyon ng isang pisikal na nilalang. At siya ay nakikipag-usap sa kanya mula sa kabila ng oras at espasyo. Ang misteryosong boses ay nagsasabi kay Yenho na tanggapin ang kanyang kalooban at mamuno sa mundo. Nang marinig iyon, sumigaw si Yenho, at sinasabi niyang may multo. Sinabi ng misteryosong boses kay Yenho na huwag matakot, dahil siya ay matagal nang patay, at tanging ang kanyang kalooban lamang ang naiwan dito. Inihanda niya ito para sa isang taong pupunta dito, pagkatapos niyang tanggapin ang kanyang kalooban ng walang pag-aalinlangan. Iniisip ni Yenho na parang pamilyar ang sitwasyong ito. Isang kuweba na walang presensya ng tao, kalooban ng isang matanda. Sa isang nakakadiri ng ngiti, iniisip ni Yenho na ito ba ay isang nakatakdang pagkakataon. Sa tingin niya ay ginagantimpalaan siya ng langit sa kanyang kabaitan. Hindi na niya kailangang pumunta sa Martial Training Hall kung magiging malakas siya dito. Sinabi ng misteryosong boses, na wala ng oras at manahin ang kanyang espada at ituwid ang moral ng mundo. Tuturuan niya si Yenho ng kanyang Radiant Sword at hihilingin kay Yenho na magsanay ng walang hanggan.
Nang marinig iyon ni Lianhou, siya ay sumang-ayon sa sinabi ng misteryosong boses. At dagdag pa ng misteryosong boses na nagsasabi kay Lianhou na siya ay may sapat na talino kung siya ay may dugo ng matanda. At kung siya ay magsasanay ng husto dito sa loob ng 30 taon, dapat niyang gayahin ang kanyang mga teknik sa kaunting paraan. Biglang nagulat si Lianhou sa kanyang narinig mula sa boses, kaya tinanong niya ito kung talaga bang 30 taon ang kailangan para lang magaya ang kanyang teknik. Kaya kinumpirma ito ng misteryosong boses at sinabing tama ang kanyang sinabi 30 taon. Kaya sinabi ni Lianhou sa boses na teka lang. Hindi niya akalain na para sa kanya ang tadhanang ito. Ngunit mas maganda kung humanap na lang sila ng iba. Ang misteryosong boses ay biglang natigilan. Kaya tinanong niya si Lianhou kung bakit. Sinabi ni Lianhou na mas gugustuhin niyang pabayaan ito kaysa manatili dito ng 30 taon. Pagkatapos lumipat ang eksena sa matandang pulubi, sinasabi niya na ang pagkikitang iyon ng tamad na si Lianhou at ang misteryosong boses ang nagpasimula kay Lianhou na maging isang malakas na martial artist.